Hello everybody, welcome to another episode of the podcast. Welcome. Ulul! Ang bully ko talaga no? Anyway, welcome again to the show. Welcome. Yes, napansin mo ba parang more than ever, mas tumindi yung mga kupal sa daan? Oo nga, ang dami ko nababalitaan ngayon. Diba? Parang ang daming nado-document. Tsaka mostly police. Talaga, police? O diba? Anong meron sa kalsada at police? Anyway, before I get into that, ito muna, no? Oo. Ito from a biker's perspective lang naman to. From a commuter like me using a bicycle. Ano napapansin ko talaga na yung bike lane, hindi talaga nire-respeto ng mga nagmumotor eh. Kadalasan. Halimbawa, di ba, gamit ko bike lane, syempre. Tapos bigla may bubusina sa likod ko, nakamotor. Tangina, bastos ang puta. Kamote yun eh. Tawag sa mga ganun eh. Mga bubusinahan ka pa ng malakas, tapos mamadali, nakaka-bad trip eh. Kamote riders. Mga tolonggis yun eh. Ang tawag ko doon, mga cancer rider. Hindi lang basta kamote eh. Ang stupid lang kasi na, nga, gets ko. Traffic nga tayo and everything. Congested and shit sa daan. Pero yung simpleng bike lane lang, parang ipagkakait mo pa sa ibang mga siklista. Yun na nga lang yung space eh. Nasa gilid na nga lang kami. So, pilit tapos, na pilit pa nga eh. Sisingitan ka pa. Nakakapiko ng puta. Tapos yung mga yung halimbawa, nasa bike lane ka nga, di ba? Paahon ka naman. Tapos masisira yung momentum mo pag paahon ka kasi may nakaharang na montero. Tang-inang yan. O kahit anong sasakyan na nakaparada, nag-illegal parking doon sa bike lane. Yun nga eh. Moron yun eh. Yun nga, more than a moron, beyond moron. Tsaka ito back then kasi, nung unang nagkaroon ng pedestrian lane, hindi nila nire-respeto. Until now, hindi. Hanggang ngayon. Kagabi lang eh. Lalo na nung nagka-bike lane, hindi nila nire-respeto. Parang pinagkakait nila, parang masyado silang greedy sa kalsada. O nagmamadali. Siguro tain-tain na yung mga driver. Hindi kasi tayo talaga mga Pilipino may toxic trait tayo na sense of entitlement. Yun nga naka-4 wheels ako paalam ko sa inyo. Yun nga eh. Tsaka, diba? May ganun tayong ugali talaga. Yun nga kasi may hierarchy eh. May hierarchy. Pag may dito kasi sa Pilipinas, luxury ang kotse kahit ano pang brand yan. Ganun tayo kahirap. Nakakabuisit nga eh. Yun nga, lalo na pag mga naka SUV, ganyan. Asahan mo na eh, aangasan lalo ka na naka-Fortuner. May ano nga yan eh, may reputasyon daw pag naka-Fortuner ka, kupal ka sa kalsada. Totoo ba yan? Tangin na sama. Oo nga, ganun. Lang sila. Pero binigyan tayo ng reason para paniwalaan yung ganong stereotype. Tayo mga computer, tayo nakakita ng mga ganyang bagay-bagay sa kalsada. Yun nga. Pero talaga pag nakabisikleta ka lang, most likely mabubuli ka sa daan eh. Pero eto naman, marami ding mga siklista na saksakan ng kupal din. Ay, lalo na pag isang grupo? Kala mo kanila kalsada eh. Angas puta. Pero so far wala pa ako na-encounter na mga mayayabang na siklista eh. Nakikita, ang sinasabi ko lang, yung mga nakita ko sa Facebook lang din. Marami dong nag-share ng mga experience sa mga siklista na sobrang suga pa sa daan. Ano tawag sa mga ganun? Jempoy. Jempoy. Yun yung mga tawag sa mga siklistang kupal eh. Yung mga naglo-lowball sa mga bike parts. O kaya naman yung mga basically kamote sa daan. Mga undisciplined. Usually nga daw yung mga Jempoy na yan, yung mga yung mga nasa college. Tapos walang pasok. Mga bata pa. Mga nasa college pa ganyan, tapos malalaman mo walang pasok. Malalaman mo naman na pro na siklista pag pag alam mo fully gear, alam saan pwesto, alam mo yun, makikita mo pag pro. Pag Jempoy, gusto makakita maraming Jempoy, Marilaki. Kasama-sama sila dun, mga kamote, mga content creator na naghahanap ng aksidente, mga nightcrawler. Oo nga. Kaya Marilaki. Ano ba meron sa mga ganun, yung mga nagpapapitik? Ewan ko, siguro meron silang sense of fulfillment pag nakita nila sarili nilang naka-picture sa motor tapos naka-banking, ganun. Oo nga hindi naman kita yung mukha nila. Diba? Parang ewan. Ang labo, ikaw lang din makaka-relate dun eh. Yung iba parang mukha lang siyang cool sa motor. Pero sino yung nagmumotor na yan? Nasaan yung mukha ko, diba? Tsaka dahil dun sa mga yan, lagi nang maraming aksidente dyan sa Marilaki. Dahil sa pitik? Mga pitik-pitik. Kasi pag hindi maganda kuha, babalik.
Ay Parang putik. mga tanga. Kaya pala. Dami talagang kamote. No? More than Sa akin, ever. dapat nga hinuhuli mga ano dyan, mga photographer dyan. Sila kasi yung cause talaga. Sila kasi yung cause eh. Oo. Kahit naman anong sabihin nila eh. Art 2 yun, Hindi, putangin na nyo. Hindi na ginagawa ng excuse yun eh. Yung art naman to. Wala naman silang natatapakan tao. Art Ganyan. yung mukha nyo. Yabang nito. Hindi Hahantingin ka ng mga yun. Game. Yun nga. Tapos balik muna tayo dun sa mga kamote riders. Sige. Kasi ano eh, meron silang massive influx. This Totoo. year alone, ang dami nila. Sobra. Totoo. May ano pa ako, na-experience ako eh. Umuulan nun, men. Nakabike ako. Palusong ako Eh di syempre mahirap mag-brake nun kasi basa na yung rotors ko eh. Mas madalas pa kalsada. Biglang may humarang sa akin na tricycle. Ang bilis nung pagkakaharang. Tapos kung di pa ako nakapagpreno on time, mabubunggo ko talaga siya nun eh. At ang worst pa nun, most likely mababangga ako talaga siya nun kung hindi niya narinig yung ingay ng rotor ko. Kasi basa na nga. Oo, kasi basa na. Ang malala pa nun, ano siya yung driver na yun, matanda na rin. Pero inintindi ko, pero nainis talaga ako, na bad trip ako sa kanya kasi... Siya pa yung galit. Oo, syempre, di ba? Natural na yan eh. Nung naiwasan ko siya, tapos yun, umabante na ako. Narinig ko siya, sabi niya, hay nako. Sabi ko, ikaw pa yung ganyan-ganyan sa akin, ikaw na nga yung malis. The audacity of this piece of shit. Buisit talaga yun ng puta. Pero mas malala yung nasa bike lane ako, binusanahan ako nung nasa likod. Kung sino man yun, ina mo. Matuyuan ka sana ng langis, gago. Nakakapikon. Malamang marami makaka-relate sa sinabi ko eh. Daming kamote riders dyan. Madami. Everywhere. 80% ata nang nagmumotor, kamote. You know, the Philippines is a wild country. Naman. It is a kamote country. Sweet potato, para hindi masakit. Sweet potato country. Tayo na sama no? Pero tayo na, totoo naman kasi. Based on experience naman to eh. Hindi naman natin binibismirch yung Pilipinas. Pero ang problema, isa na tong mga to, yung mga kamote riders. Yun yung reality. Alam mo, nakakatawa eh. Every time na lang na, halimbawa sa EDSA, di ba may bus lane doon? Tapos ginagawang express lane, ginagawang expressway ng mga nagmomotor. Beyond sweet potato yun eh. Beyond kamote level yun eh. Diba? Hindi nakakagago sa kanila pre, pag hinuhuli sila ng enforcer, galit na galit sila. Wala daw awa. May napanood ako ganito yung sabi niya eh. Maawa naman kayo, nakikiusap naman ako eh. Para kayong hindi Pilipino. Ha? Tanginang yan, nilalabas nila yung para kang hindi Pilipino card. Tanginang yan. Kung ako enforcer doon eh. Opo, di po ako Pilipino. Na nakakatanga doon, ba't ginagawa nilang excuse yung nationality para i-excuse na lang sila? Para i-let go? Napanood ko rin yan eh. Ang ano kasi doon, ignorance of the law spares no one, di ba? Alam mo, bawal, papasok ka, tapos sasabihin mo, di mo alam. Yun nga din eh. Tsaka pag pinalusot yun, ay di yung iba gagaya na kasi, ganun lang pala eh. Oo nga eh. Papaawa na lang ako para palusutin ako. They're making an example out of someone. Actually, pabor ako kung they'll throw the book at those kinds of riders. Yun nga, to make an example out of them kasi... Actually, natutuwa naman ako na yung mga enforcers talagang hands-on. Hindi nila pinapabayaang maging ganun lang, parang walang, kumbaga lawless tayo pagdating sa traffic. Ganun. Tsaka isa pa, nababother lang ako talaga kapag yung mga hinuhuli, sila pa yung maangas. Yung talagang nagbo-berserk. O magbabarage na. Kasi alam nilang talo na sila sa argumento eh. Dadaan yun lang sa nga ganun. Tsaka tumatagal pa yung yung diskusyon kapag hindi nila inaamin yung kasalanan nila eh. Ayaw nilang aminin na sila yung mali. So nakakapagod din. Tsaka pag nakakita ko ng mga ganyong video, parang tangina, ano ba naman 'to Pilipinas? Ayusin naman natin, please. Please. No ba? Parang bading eh. Please. Tsaka sa nangyayari din sa mga jeep to eh. Jeep na naman. The usual suspect. Mga hari ng kalsada. Mga badass. Yeah. Pansin ko yung mga jeep hindi lahat no. Pero yung mga jeep parang cowboy.
Kadalasan, mga cowboy. Naalala ko dati, puta, ang lupit nung nasakyan kong jeep. Gabi na nun, umuulan. Ay hindi, kakatapos lang pala ng ulan malakas. So, baha. Ang nangyari, yung driver na inip, ang ginawa niya, yung jeep niya, sinampa niya sa island. Tas nirampa niya doon, tas ang bilis namin, naka-overtake talaga kami. Nakarating kaagad kami sa destination, yun nga lang, illegal kasi yun. Buti wala nakakita sa kanya, huli siya nun. May nakakita syempre, pero whatever, ganun. Tsaka wala namang tao doon sa sidewalk na yun. Ang galing nga parang natansya niya para siyang si, Dominic Torero. Family. For family, uwi na ako. Nakakabuisit Kailangan ko na umuwi sa pamilya ko. Tapos ang gagawin nila, magiging kupal sa daan. Tangin na yan. At the expense of other people, gagawin nila yun. Natural na sa Pilipinas. Yun nga, alam mo napansin ko dito sa Pilipinas, lahat ng bawal nagiging pwede. Basta walang nakakakita. Oo, di ba? Kapag nahuli, kamot ulo. Ang inang parang mga tricycle. Liko muna bago lingon, di ba? Gagi. Nararanasan ko din yan minsan. Buti nga minsan lang Kasi kung lagi, baka sobrang laki na ng bad trip ko sa mga nagta-tricycle Pero madalas, ganito daw yung nangyayari. Nakita ko rin to first hand. Meron kasing nangyayari na paggaling sila sa tawag dito, sa opening ng village, Halimbawa, ganun. Wala silang paki sa salubong sa kanila. Liliko muna sila bago sila titingin. Liliko muna bago lingon. Pag nakabangga, kamot ulo. Tapos pag nahuli na, bawa may enforcer na dumating, may kung anumang authority, ay kakatwiran. Sir, mahirap lang po kami. Not to sound like an elitist, okay? Like an elitist, not to sound like that. Pero madalas ang kinakatwiran nila, sir, mahirap lang po kami, mga anak na asawa ko. Puro ganun. Tangina kaninang angas-angas mo, tapos nung nahuli ka, ganyan-ganyan ka. Tsaka kung alam mong masama, ba't mo gagawin? Iyon nga. Tsaka parang may kulang talaga sa training yung karamihan sa mga driver sa traffic rules and everything. Pero yung basic lang na lilingon muna bago liliko, ayaw nilang gawin. Gusto nila liko muna bago lingon. Tapos pag nabangga, kamot ulo. Kasi sir, di ba? Mga anak na asawa ko. Wow. Naging si Babol. Wow. Nako, ang dami talagang V-lane sa kalsada. Anyway, yun nga, di ba nabanggit ko na napaka-wild ng Philippines. The Philippines is a wild, wild country. Naalala ko, about 20 to 30 years ago na by now, may trend na ganito Alin? Yung mga gumagamit ng blackface tsaka brownface. Sa mga films? Sa film, sa TV, may blackface tsaka brownface. Ang lalagagi. Naalala ko dati si si Michael V, si Bitoy. Meron siyang movie dati, ang title, Bitoy ang itawag mo sa akin. Okay. Ang kwento kasi nun, pagkakatanda ko, architect siya, tapos nag-fail siya as an architect, parang na-fire siya, ganun. Tapos gusto niyang mapalapit dun sa ex niya. Excuse me. And then, basically ang kwento niya, para siyang yung Mrs. Doubtfire. Alam mo yun? Yung kay Robin Williams. Yung kay Robin Williams. Ayun, RIP. Ayun, tapos ang nangyari, para mapalapit siya dun sa ex niya or something like that. Medyo, hindi ko na matandaan masyado yung plot point. Pero ito yung nangyari. Para mapalapit siya dun, nagpanggap siya na housemaid na may African look. Alam mo yung, yung mayordoma. Diyos ko. Pero may African roots, ganyan. Basically, mukha talaga siyang African. Nag-blackface siya, tapos nakadress siya na parang pang mayordoma nga, na African din. Parang si Whitney Tyson. Parang ganun. Sabi ko, tangin, tindi na ito. Di ba nga may movie pa si si Philip Salvador ba yun? Yung boy negro. Tapos blackface. Nag-brown face siya. Boy negro. Look, hanapin mo. Kung boy negro, hindi naman blackface. Ay, hindi naman brown face yun. Blackface na yun Pero alam mo ba, may nakita ko mas malala. Ano? Lumang-lumang movie ni Dolphy. Bata pa siya. Alam mo ang title? Adolfong Hitler. Adolfong Hitler ang puto. Naka-Nazi salute pa siya dun sa poster. Holy. Nung nakita ko yun, holy fucking shit. Ano yan?
Hindi ko alam na may ganun siya sa filmography niya eh. Nakita ko lang somewhere yung poster. As in, lumang-luma na. Siguro mga 1960s pa yan, 50s, ganun. Ewan ko lang, di ako sure. Pero yung title, Adolfong Hitler. Ang wild po. Tapos yellow yung poster, tapos may mukha niya na the iconic mustache. Hitler. Tapos naka-Nazi sa loob. Nakaganon. Ayaw gawin. Ligado. Kaya gumanon lang ako eh. Hindi, yun nga no. Ginaganon lang siya. Probably, kaya nag-exist yun kasi tingin nila naka-move on na yung mga tao sa kanila. Tsaka, yun nga, palusot ng iba to eh. Probably yung movie na yun, satire. Parang siguro parang Jojo Rabbit ni Taika Waititi. Siguro nga gano'n, no? Baka dun sa movie na yun, goof pala si Hitler, si Adolf siguro ginawa nilang goof. Pero yung poster lang talaga, parang, holy shit. Ba't ganun pala din? Pero kung meron mang mas nakaka-offend talaga na film, yun yung sa talaga, sa mga unapologetic, gumagamit talaga ng blackface. Kasi kahit ng mga 2000s, 2010s. May mga nagsilitawang show tsaka film na may blackface talaga. Di ba yung Kirara nga? Kirara. Di ba? Meron ako nakita yung Nita Negrita. Yung sa 7. Kadalasan Channel 7 yung ganun. Lagi hindi naman lagi, pero most of that time, may mga time talaga na nagba-blackface sila. Yung mga actor nila. Sabi ko naman, gaano ba kahirap mag-hire ng maitim na actor? Oo nga. Di ba? Ba't kailangan niyo pong siguro ipapalustot nila, wala sila nung acting chops na hinahanap namin. Okay, sige, pero don't you think it's concerning na nagba-blackface kayo? Kasi may nakita pa ako dati nung high school yata ako. High school nga to. Naalala mo yung show na Daisy 7? Sex Bomb? Di ba per season may team sila? Nagulat ako dun sa team nung season na yun. Alam ko yan. Alam ko yan. Yung uling kasi kulot-kulot sila. Gago, ang tindi talaga. Sabi ko, ang lala nitong 7 parang well-deserved naman yung criticism kasi sobrang ignorant sobrang unaware na nagba-blackface sila. Tapos, malamang alam nila na offensive yun, no? Kasi, hindi ka naman maitim tapos magpipinturang itim ka. Ginagawa mong caricature yung mga black people, ganon. Kasi ang style ng comedy dito dati, caricature kung ad hominem di ba nakakatawa sa kanila bungal. Nakakatawa ang kalbo, nakakatawa ang mahaba-baba. Di ba? Yun yung comedy natin dati. Actually, kahit nga pag bakla ka lang dati sa TV or sa movie, nakakatawa ka na Ang tindi, gago, parang kung ano yung tingin nilang defect ng tao, yun ay nakakatawa. Tapos sasabihin ngayon, nung commission 90s, di kami no-offense sa kanyan. Pero kasi iba na yung panahon ngayon. Iba na yung panahon ngayon kasi kinocall out na yung wrongs. Yes, agree. Yung fault of hindi porket hindi ka na-offend noon, hindi na yun offensive. Yun nga. Gagi, dati nga yung blackface, hindi naman daw siya offensive dati. Until na-realize nila na this is wrong. Ganon. Pero mali kasi, di ba? Yun nga. Ang mali, offensive. Yun nga Tsaka, ang insensitive talaga, ang racist na nun, sobra. Yung blackface. Tsaka pag dati nakakita ako ng small clip lang na may blackface. Sa pa to if I'm not mistaken, sa sa classical cartoons ng United States, ganun. Ang ginagawa nila basically, may mga caricature doon ng mga black people, merong nanny na black, tapos, di ba, sobrang black nga niya, tapos yung lips niya red. Sabi ko, holy shit. Hindi ko na-realize na ang offensive pala nun dati. Pero ngayon lalo. Mukha siyang nakakatawa nung bata ka pa, di ba? Parang wala lang sa akin Tapos kinall out nila na yan yung stereotype ng mga black women noon. Mga nani sila, tapos sobrang itim, sobrang red nung lips, ganun. Tsaka may mga nakita rin akong clip ng mga tawag dito, mga siguro golden age ng Hollywood or pre-golden age. Yung mga silent films na merong blackface. Doon talaga na-horrify ako kasi obvious naman na Caucasian male yan. Tapos naka-blackface siya. At ang malulupit pa nun, yung depiction nila sa mga black people that time, mga rapist. Parang monsters. Mga murderers. Mga sore losers yun after nung Civil War, sabi. Mga Confederate. Mga ganun, mga descendants ng mga Confederates, ganun. mga taga-South hanggang ngayon yata, issue pa rin yun.
Siguro lang. Hindi ko ma-pinpoint masyado kasi hindi naman tayo Americans. Wala naman tayo doon. Ang alam ko lang surface level pero still yung Pilipinas hindi ba aware doon? 'Di ba? 'Di ba? Hindi ako magugulat yung government ba natin noon, hindi ba sila aware na offensive yun? O baka naman kakatwira nila, napakarami problema ng Pilipinas dati, ba't natin pagtutuunan ng pansin yung blackface? Come on. 'Di ba? Sunod-sunod yun. Spit ka ng bars, bro. Gago. On fire, no? Anyway, tapos, teka lang. We'll be back. Magsi-CR lang ako. Yun lang. We'll be back. And we're back. Sorry about that. Para na akong lolo, puta. Dali kong maihi. Ako din eh. Meron na akong bladder na 60-year-old. Tangina. Sa office. Tayo ko ng tayo. Puta, pag mag-drawing ako, no? Naiihi ako. Tapos mag-drawing ulit ako. Holy shit, kailangan ko umihi ulit. Tapos nagigising nga ng madaling araw para lang umihi. Buisit na yan. Hindi pa naman nangyari sa akin. Ayun ako, papunta na. Ganun na ako. Pang matanda na yung pantog. Ay, gagi, nasa 30s pa lang tayo, ha? Oo nga, eh. Tangina, paano pa, no? Kasi madalas kasi ako mag-hydrate, eh. Pag nauhaw ako, inom kaagad ako ng inom. Dahil lang yun doon, tingin ko. Pero yung uncontrollable na bladder, ibang kaso na yun. Anyway, di ba we were talking about Indian street foods last time? Yung mga racket soda, ganyan. May nakita ako, grabe, sobrang yak. Sobrang kadiri talaga. Parang unforgivable talaga na kadiri yung ginagawa. Sige. Familiar ka ba sa cashew juice ng India, yung fenny juice? Hindi ko alam yun. Basta may tawag sila doon fenny juice of Goa, ganun. Sa Goa, India, ganun. To be clear, this is not to besmirch India, okay? Pero yun talaga yung pinapakita nila. Alam mo, feeling ko minsan sinasadya nila. Di kaya? For entertainment purpose. Yun nga, kwento ko muna yung nangyari. Kwento mo yun. Bago mo ibigay yung thoughts mo na tingin ko pasok dito sa sasabihin ko. Kasi ang nangyayari, basically, kokolekta sila ng mga cashew, yung mga apple na apple type, ganun. Mga malalaking size na cashew, ganyan. Tapos, i-drop nila dun, ibabagsak nila dun sa surface na unprotected, walang safety, walang Basta semento lang siya, ganun, lupa lang. To open ground. Walang linoleum, walang tiles, ang inang yan. Alam ko na eh. Tapos, ang mangyayari next, dudurugin nila gamit yung paa. Bare feet talaga nilang dudurugin. Ano yung parang sa wine, yung mga grapes? Para yung katas nun, mapupunta dun sa parang basin, ganun. Parang may sasalo. Merong butas, tapos mayroong flow. Tapos ang sasalo nun, yung basin. Gagi nung tinaas nila yung container, puta, para siyang panis na sinigang. Kadiri talaga, sabi ko. Grabe naman to. Sobrang panis na sinigang. Parang antindi naman. Sinong iinom niyan? Tapos? Sobrang unsanitary talaga. Tapos, yun na, the rest is history. Napapaisip nga ako wala pa bang nagkakasakit sa mga yun? Kasi, syempre, ba't naman nila i-bring up yun, di ba? Di walang bumili sa kanila. Ang point ko dito, ang ridiculous, bakit ganun ka-absurd yung preparation nila? Ang daming way siguro, kinakapos sila sa materials, sa tools. Tsaka wala bang ahensya ng gobyerno yun sila na sasaway sa ganyan na, unsanitary yung ginagawa niyo? I'm not really sure. Diba? Feeling ko, yun nga yung sinabi kanina. Baka sinasadya na lang. For entertainment, ganun. Yun nga din parang the fact na kasi na may camera, gagawin nilang ridiculous as possible yung preparation. For clout, hindi natin alam, di ba? For clout, pwedeng ganun. Pwede rin namang hindi talaga ganun yung preparation. Pero, parang pang-asar lang. Kasi yun yung nag-a-attract sa viewers kasi yung grossness. Siguro alam na nila na, dito tayo kilala Tara, OEA natin. Diba? Dumihan natin yung preparation, tas with matching dance moves pa, gano'n. Nakita ko ganyan Nakilala mo si diba? Si Mr. Nobody, si Mekos. Si Nobody Doody. Nobody Doody, Mekos na niinsa niya. Mekos na yung tito ko yan. Very good. Oh my God! Oh my God! Butter! Tapos binabad yung buong braso ng ganun. Kahit siya nagulat May nekos. Putang ina, Ang
Ang tindi. Whirlwind Mekos eh. Oh my God! Kahit ako oh my God ako eh. Oo nga, kadiri naman yan. Hindi, ang talaga, ang ridiculous. Parang, grabe naman to. Ang tindi. Alam mo, hindi na ako magugulat. Siguro mga 1 taon na 2. Baka tourist attraction na yung India, yung mga street food nila. Actually, gusto nila makita first hand. Actually, ganun na nga yata yung nangyayari. Kasi talaga? merong isang, gumagawa siya ng chai tea ata yun. Basta milk tea ng India, parang ganun. Si Dali Shaiwala. Yung ng dila. yung pamaglalagay ng nakapak na milk. Gugupitin muna niyang ganun, may class pa eh. Tapos, bubuhos siya na dun sa kettle, gaganon siya. Gago, ang gago. Parang minsan nga na-expect ko dadampi yung dila niya dun sa milk, tangina niya. Ang haba ng dila. Ano siya. Ayun yung milk, di ba, babagsak. Pero in fairness sa kanya, malinis yung preparation niya. Nakakatuwa naman talaga. Entertaining. Entertaining talaga siya. And I can't blame them kung ma-entertain sila doon. Kasi kahit ako na-entertain ako sa kanya, linis ng pagkakagawa eh. And then, isa pa doon, yung tawag dito, meron silang ginagawa doon na parang tourist attraction na yung mga tawag dito, mga food preparators nila. Talaga? Malamang na rin yan eh, parang syempre cha-ching. Tsaka siguro yun nga, tourist attraction. Makikita ng government ng India, bumibenta tayo sa kadugyutan natin. Hindi, pero nakikita ko lang issue dito so far, bukod sa unsanitary siya, is nagmumukha na silang incompetent pagdating sa preparation ng food. Sa food industry mismo. For sure, hindi naman yung buong India ganun May mga klase naman siguro na I bet. Kasi kung all the time, ganun lang sila. Naman. Grabe naman yun. Parang wala ba bang nagkaka-cholera sa inyo? Parang lang yan eh. Yung parang kilala silang hindi naliligo. Di talaga ako naliligo. Parang ganun sila. Di ba nabanggit ko dati yung left hand yata nila yun? Yun yung panglinis nila ng ng ass. Yun yung sabi sa akin eh. Kaya ang tingin kong mangyayari dyan, hopefully, pero knowing India, baka hindi nila gawin doon. May magpupulis na dyan sa, hoy, ayusin nyo, nagmumukha tayong nakahiya sa ibang bansa. Yun nga eh. Kasi of all countries, parang sila yung pinakamatindi eh. Pagdating sa preparation eh. Ang lala naman kasi. Oh my God! Oh my God! Naka-hairnet yung tinsang. Pero siya episode doon na naka-hairnet yung nagpe-prepare. Freak out siya. Oh my God! Naka-hairnet! Naka-hairnet ang insang ko na yan! Ang kulit. Entertaining talaga si Nobody Duty. Shout out. Siya ba dati yung nagreklamo sa mga Pilipino na hindi nyo naintindihan, mahirap kasi ang buhay sa India, kaya ganyan sila mag-prepare ng food? Siya ata, ewan ko. Anyway, kung ganun yung trip nila, so be it. May entertain naman tayo eh. Anyway, tawag dito. Anything else you would like to share today? Wala naman. Why is that? Sobrang outdated na ng podcast natin. Naka-4 na kanta na si Carlos Agassi. Gogo. Susunod mo kanina. Ano nga bang title nun? Yung parang, yung may beat ng Who Let the Dogs Out? Dami kong problema. Dumagdag ka pa. Dumagdag ka pa. Tanginang yan ang tindi. Napaka-genius. Pero napaka-forgettable din ng mga ginagawa ninyo eh. Anyway, hindi stupid si Carlos Agassi. Alam ko nabanggit na. Alam ko nasabi ko na dati na hindi na natin pag-uusapan eh. Pero he's the kind of person that keeps on giving. The gift that keeps on giving. Ganun talaga siya. Tsaka he'll never stop kasi nagwo-work eh. Pero alam mo, at the same time, naawa na rin ako sa kanya kasi doon na siya nagre-resort. Parang hindi natin alam. Pero nung una, asar ako. Nung pang-4 na kanta, parang
Nung sumunod-sunod na, ayun na. Doon na ako nagka-problema sa kanya. Sige na, sakyan na lang kita. Ayaw niyang tigilan talaga. Hanggat may papatol. Hanggat may papatol. Tuloy lang tayo, men. Wala tayong pakialam sa haters. Pikunin mo sila. Pero hindi naman siya kontrabida sa paningin ko pagdating sa music. Ayun. Yung talagang para sa akin poison sa ears. Talagang ear rape. Masasabi ko. Talagang nire-rape yung eardrums natin. Si Yoko Ono. ang tindi gagi. Nagre-resurface yung mga old clips niya with ganun siya. Mas malala pa dito. Actually, mas worse pa sa ginawa ko. May nakita akong video parang sumession si John Lennon kay Chuck Berry, tapos nandun siya. Tapos maganon lang siya gilid. Yung mukha ni Chuck Berry, parang, tapos bandang dulo, kinat yung mic niya. Kaya nagsisigaw siya, doon di siya marinig sa Hindi ko masyadong hindi ako masyadong well-versed sa story. Pero ano bang meron kay Yoko Ono? Hindi. Surface level lang yung alam ko Surface top lang Ang nangyayari kasi doon, basically siya daw yung sumira sa Beatles. Ganon. Hindi naman siguro. Nung na-involve siya kay John Lennon, ayun na, doon na nagsimula na yung downfall nila. Pero marami pang factor dyan, tingin ko. Hindi lang yun. Hindi lang yun. Siguro mga differences na lang na tawag dito, creative differences. Kasi ang Beatles naman, magkakasama sila, bata pa sila Siguro nag-grow apart lang, tapos nag-iba-iba ng lifestyle, ganun. Yun din, Tsaka, ang di ko lang matripan dito kasi kay Yoko Ono, kahit ano pang explanation yan. Preferences naman Depende sa taste mo sa music in particular. Pero grabe, meron ba talagang tao na nag-a-appreciate sa ganung klase ng musical style? Siguro. Hindi natin alam. Kasi naalala mo yung Japanese drummer na nagwawala lang siya. Nagwawala siya ng noise. Nakita ko sa Instagram yun Tapos daming nanonood sa kanya. Yung mga nagko-comment nga, isa lang sinasabi, this is dumb, this is stupid, this is cringe. Puro ganun lang. Hindi natin alam yung explanation behind that. Kasi art form yun di ba? Hindi ko kasi more on visual tayo. Well, yeah, you might say that. Pero ang hindi ko lang maintindihan, porke ba naiiba ka? Porke ba unorthodox ka? Kagaya ni Yoko Ono tsaka nung Japanese drummer na nagbabalibag lang nung snare drum. Diba? Hindi niya nakikita mo. Ano ba yun? Talaga bang art siya? O ginagawa lang nilang excuse yan para tawaging art? Diba? Yun yung tanong. Diba? Parang hindi ako art connoisseur pero for me, it's dumb talaga. Ang sakit sa tenga, mukhang tanga. Sa akin naman, masasabi ko na not my cup of tea. As usual, not our cup of tea. Pero there comes siguro a point. Siguro kung mag-explain sa akin ano talaga yung pinaka-goal nun. There comes a point. But still, for me, it's dumb. There comes a point talaga na parang, wait lang. Parang, this is too much for me. This is dumb. This is stupid. May genre ng music na noise lang din Gaya ng dubstep, ganun? Hindi yun. Paano yun Ano yung washing machine tinapat mo sa mic? Ano ba, nakalimutan ko yung pangalan, pero may banda sa Japan na tinatawag nilang most dangerous band kasi pag nagko-concert sila, nag-aano ng bulldozer, nagsisira ng gamit, nagsusunog. Okay. Noise lang yung sound nila. Noise barrage. Pero may mga fans sila. Kino-consider sila as punk. Pero nung pinakinggan ko parang feedback ng gitara. Kinakaskas lang ng ganun. Hanapin ko yung pangalan. Yung tinatawag na most dangerous band in Japan. Okay. Alam mo, pansin ko parang may common yung pinag-uusapan natin mga musicians ngayon. They're Japanese. Napansin mo? Holy shit. I mean, all respect to the Japanese people. Pero yun nga lang, maraming weird na nanggagaling sa Japan Ito I'm a grown-ass man. Okay? Ang weird nung porn nila minsan. Kasi blurred. Hindi lang yun, pati yung hentai nila weird. Hindi ko na lang sasabihin. Pero pinakaunang na-weirduhan ako nagawa ng Japan na hentai, yung tentacle porn. Sabi ko, tapos sa schoolgirl. Sabi ko, na merong niche to, merong market para dito. Ayos yun
Pero nung nakita ko yun, not for me. Parang bandage na up to 11. Cranked up to 11. Yung gumawa nun, ang tindi ng fantasy. Hindi sila nag-hold back napansin ko Pero alam mo, ancient times pa sa Japan, may mga ganyan ng klase ng art. Kasi may mga na-discover na, tinatag na ukiyo-e. Mm-hmm. Yung parang yung mga painting na lang, yung mga kabuki na nakaganon. Okay. May mga painting ng gano'n na yung mga geisha, pinapuluputan ng octopus, tas Oo, kaya parang dati pa ata yun. Ganun yung fantasy nila. Napaisip ako dun, Buya. Parang, dati okay, sige. That's your thing. Go for it. You do you? Yeah, you do you. Whatever. Pero yun nga, it's all a matter of taste lang talaga Kung di mo trip, hayaan mo sila. Kasi clearly may market para dun. As long as wala silang binabad. Yun nga Sino ka ba naman para pero props na lang din. Ayan, bubulol ako. Props na lang din sa ganung mga creators kasi alam siguro nila na mawiwirduhan yung mga tao. Probably it won't work pero they still went for it. Diba? Ang iniisip ko na lang dyan, pakiramdam ng mga animators na gumawa na. Alam mo, tanong ko rin yan Parang nandidiri ba sila sa gawa nila or passion lang talaga yung nagdadrive? Nauumay na sila sa kasi lagi nilang nakikita. Tingin ko nga most likely ito yung nangyayari kapag yung trabaho mo mag-animate or maging artist for basically porn sa hentai ganyan. Tingin ko bukod sa madidesensitize ka sa ginagawa mo, magiging asexual ka na rin as a result kasi umay ka na Paano asexual? Parang ayaw mo na ng sex, parang ewan ko kung possible ba yun kung hindi ka na sexually active kasi nasusuka ka na sa nakikita mo Ayun, kailangan mo ng ikaw yung creator. Kailangan mo ng therapy. Siguro therapy. Bagay, diba? I might be wrong about that, pero that's probably we stand corrected sa mga sinasabi namin. As usual naman, we're not perfect. I might get things wrong. We might get things wrong. And bear with us na lang with this. We're always walking on eggshells here. So far, di pa kami natutusok. Pero alam mo, naniniwala ka ba na merong bad results yung yung hentai in particular? Oo naman, kasi nagkakaroon ka ng distorted na perspective sa babae. Diba? Or vice versa, kung yung babae nanonood ng hentai. Diba? Magkakaroon ka ng distorted na idea sa sex, ganun. Probably kasi may mga nabalitaan ako dati na naging creep talaga sila kasi kakapanood nila ng hentai, akala nila ganun yung pag-approach sa babae. Yes, totoo. So ang nangyayari na nahaharas yung babae in the real world. Ganun. Akala nila ganun lang mag-approach parang, hoy, gusto kita. Let's have sex right now. I demand. Panood ko sa hentai, pwede ko to hipuan sa tren, gawin ko nga. Bang! Ganun nga grope bit. Diba? Gotcha! Gotcha, bitch! Diba? Takirang yan. Pero ayun nga, nagbibigay siya ng wrong information sa lalaki in particular. Nagkakaroon ng distorted idea of what a relationship is, how it should be. Paano mag-approach ng babae. May mga insurgents din na ganyan Dito talaga umay na talagang gigigil ako. Nagagrind yung gears ko pag ganito Talagang nagagrind yung gears ko pag ganito yung nakikita akong content Yung mga magpo-post ng video na 5 signs na gusto ka rin ng crush mo. 10 steps para maging kayo ng crush mo. Parang tanginang yan. Kailangan ko ba talaga makinig sa mga to? Puta naman. Siguro yung mga gullible. Siguro, makikinig dun. Kung kung basic bro ka, mga normie chad ka. Kasi alam mo yung mga yan, sila kasi mga nag-a-advise ng ganyan. Pinapaano sa'yo na yung babae sa different species, ganun. Di ba, we're the same human being. Maging ka lang, tao, ganun. Yun nga maging respectful ka lang. Tsaka, dito kasi may merong... Be kind. Don't be a creep, basically. Pero paano ba hindi maging creep? Huwag ka maging self-aware masyado na, oh my God, I might fuck this up, oh my God. Huwag ganun, dapat natural ka lang. Kasi yun yung common mistake That was my mistake back then. Pero I don't practice anymore. I don't like mingling anymore. Kasi what a waste of time it is. Tsaka
Tsaka may enough self-respect ka lang naman. Yun nga eh. Kasi magsisimula sa sarili mo yung respeto eh. Pag may respeto ka sa sarili mo, edi... everything follows. Diba? Everything follows. Yun, eh. So. 5 signs, pag gusto ka ng crush mo, unang-una, fuck you. Tsaka yung mga yung... Huwag kang kupal. Tsaka yung mga sinasabi nila doon, mga basic stuff lang na kahit ikaw kaya mong sagutin sa sarili mo eh. Kahit yung mga motivational speaker ngayon, tumarami na naman sila. Tapos pag pagpakikinggan mo, parang yung mga advice nila parang, ito yung mga advice na pwede mong marinig sa nanay mo eh. Ganun nga eh. Sino ka bang hayop? Yun nga eh. Yung mga, tawag dito, mga Andrew Tate wannabe pero Pilipino. Mga feeling galing sa DNA ni Andrew Tate. Yun nga eh. Ginagaya lang nila yun. Ito naman napansin ko si Andrew Tate kasi, siya eh. Persuasive siya eh. Napansin ko siya, may charisma, eloquent. Napag-usapan na natin siya dati. He's a very, napag-usapan natin to dati. He's a very articulate guy pero he's also screwed up talaga sa mga pinagsasabi niya. Naman. Nagmamasquerade lang yun for what he actually is kasi sabi na nga malaki na yung clout niya. Based on investigation, trafficker daw siya, may mga bitch talaga siya, mga sex slaves ganyan. Sabi, pero itong mga Andrew Tate wannabe na to na sa Pilipinas napansin ko parang uma-acting sila na sangay ng mga to, yung mga sinasabi mo scripted. Parang sino sumulat niyan? ChatGPT. Hindi, minsan nga nakaw na lang din sa ibang content creator yan. Tinagalog lang. Yun din. Mga ganun eh. Yun din, tsaka may napanood ako one time. Ikaw yata nag-send sa akin nun. Alin? Siya, yun nga, si Andrew Tate wannabe guy. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Tapos may nagtatanong yata sa kanya. Alin yung naka-undercut na buhok? Yun yata yun. Yung nakaaway ni Liam. Si Chichester mo yun. Ewan ko lang. Yung feeling Robin Padilla. Parang ganun, parang feeling bad boy. Mapapaligo ka sa iba tapos may kinakausap ka, diba? Di ba bastos mo nun? Parang tanga yan eh. Hindi, di ba, tatanungin sila nung nag-i-interview. Para sa'yo ba, ano ba ang tunay na meaning ng lalaki? Ganito yan. Sige, tanungin mo ako. Ano ba ang meaning ng tunay na lalaki? Vape lang ako. Okay. Alam mo kasi, pare, ang tunay na lalaki, dapat wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa sinasabi ng iba, bro. Yuck. Para sa akin kasi, pre, ang tunay na lalaki, dalawa ang titi. Kasi ang tunay na lalaki, bro, dapat mahal din yung lalaki. Tapos bigla siya magkakagi-bunshin. Maglalaplapan silang dalawa. Tangina yan. Tingin ko talaga, mga troll yun. Sobra. Siguro nakita nila na, madali magka-clout dito. Clout equals pera. Gawin natin, mag-motivational speaker na din tayo. Magtanga-tangaan tayo sa camera, ganun. Pero, tawag dito, tingin ko trend lang talaga siya na magda-die down eh. Kasi, madali lang naman i-call out na bullshit yun eh. Di ba, ang dami next year lang, wala na yan. Hopefully, wala na. Kasi, natatanga lang ako sa mga tawag dito, mga most subscribed on na content. I mean, to each their own, whatever. Parang yun yung trip nila eh. Pero, the audience will grow out of it. I'm positive with that. Yung mga gano'n naman, ang target audience lang naman yung mga lalaking may low self-esteem. Yun din, yung mga tingin nila hopeless na yung hopeless na yung pagkikipagrelasyon, ganyan. Tama si Idol pa. Dapat i-chat ko yung crush ko para ma-pull sa akin ba? Ako, na-realize ko rin parang nowadays, parang ang tawag dito, parang wala nang sense yung pagkikipagrelasyon na eh. Kasi nagiging... Grabe naman, walang sense. Para sa akin lang naman, oo. Wala kang pake. Ito yung opinion ko, ha? Tunay na lalaki pa. Hindi, I mean, ito lang yung opinion ko. Sa nakikita ko kasi, parang nagiging senseless na day by day. Parang tinan mo na lang, ha? Pag nag-approach ka ngayon ng kahit sino man na tao na interesado ka, ibabrand ka as script pag hindi ka nila type. Ganun ka agad. Ganun talaga. Exist talaga double standards. Yun nga eh. Pero pag babae nag-a-approach sa lalaki, ay putang pogi ko naman. Diba? Kaya naman, pag yung babae nag-a-approach sa lalaki, sabi ay malandi. Yun nga eh. Parang saan ka lulugar? Yun yung point ko. Parang ang pointless na mag-mingle ngayon. Siguro ngayon, huwag mo na isipin sasabihin ng iba. At siguro, may point yung mga Siguro. Pero ako iba na yung pananaw ko eh.
And I don't think mababago pa. Parang, parang... May dadating. Na-distort na yung, shut up. Alam mo bang gusto kitang patay nung narinig ko yun? Joke lang. Galit na galit. Hindi, joke lang. Nag-cringe lang ako ng 50%. Anyway, that should do it. Thank you everyone for listening. We'll be back. And bye-bye. Mwah!